Kaya Julius, si Sister Rita, Oh, gipatay nila si Amog ang mga tao sa balay. sige, tago mo dito! Helen! Allah. Bakit mo nagawa sa akin to? Tinapat ko ang mga tagubiling pagsisisi. At ako'y nagpakong buhay. Binigay ko ang buong puso ko sa'yo. Akala ko ba pinatawad mo na ako? Ako lang ang nagkasala. Mga inosente sila. Wala silang kinalaman sa nakaraan ko. Bakit mo sila dinamay? Ya Allah. Bakit mo pinupuko ang buong pagkatao ko?
Ito ba talagang gusto mo? Gusto mong bumalik si Alab? Sige. Pagbibigyan kita. Pasaylo alang ko istorita kay dili gyud lang mga ibaligyan ang ta kay bilin pag ina sa among mga apuhan. Sige lang, kung kana, wala may mabuhat, anak. Utang ina ka? Sino ka? Wala kang karapatan sa utoy mo. Ha? Sino kaya mga demonyo nagtatago? Sino kaya mga demonyo nagtatago sa imahe ng Diyos? Ha? Sino kayo? Bakit niyo pinatay ang pamilya ko? At ang bungang kanya? Ha? Pasasabugin niyo ang bungo mo. Dito ko pinag mga mata mo. Napilitan lamang akong gawin ang lahat ng ito. Elma, kabalo ko nga maabot kita dere. Maunang ikaw akong gisugo nga mo trabaho ani. Patya si Abner ug ang iyang pamilya. Human kuha ang titulo. Unsay pati yung attorney? Wala na sa atong gisabutan. Ya mo to usab ka. Patyan na lang ko. Hindi na ko buhatin ang gusto niyo. Lucas! Lucas! John! Lingkod! 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 Di ba giinanta ka nga nasa akong mga kabot ang ilang kinabuhi? Buhata ang akong gipabuhat sa imo. Buhian ako ni sila. Attorney, dili na ko kayo mamatay inisente. Tagaay pa kong taas kayo ngayon. Tumano na mo akong gingon. Sige, kumaon lang ang imong gusto. Ang tunay kong pangalan ay Elma Baran. Isa akong bilanggong tinulungang makalaya ni Father Andre na si Atty. Aurelio. At bakit? Tinulungan niya ako makalaya upang kunin ko para sa kanya ang titulo ng biyanan mo. Bakit ang lupa pa nila? Dahil masagana ito sa ginto. Kaya't balak niya na magtayo ng minahan sa lupa na yun. Alam kong walang kapatawaran. Ang ginawa ko sa'yo. Lalo na sa pamilya mo. Sa nakikita ko ngayon, hindi ikaw ang dating Julius na nakilala ko. May iba sa pagkatao mo. Kung sino ka man, humihingi pa rin ako ng tawad sa mga nagawa ko. Pero hindi ikaw hinihiling ang buhay ko. Gawin mo ang gusto mo.
nakahanda ako. Pero isa lang hinihiling ko. Kung sakaling magtagumpay ka sa gabi ito, iligtas mo ang kapatid ko. Si Eva. Wala siyang kasalanan dito. Nakikita ko ang matining galit sa mga mata mo. Pero nakikita ko rin ang kabutihan dyan sa puso mo. Iligtas mo si Eva. Wala na siyang ibang pamilya. Kini may video ba di? Pasayro ko daw. Sige ba di? Santi ka ba di? Taa, paano eh? Puti mo ganig paa. Basta maglumba mo siya rin ha? Kini! Hello, Panyero. Panyero, may impormasyon na ako tungkol sa piniimbestigahan mo. Magandang balita yan, Panyero. Masamang balita ito, Panyero. Si Julius ay si Alab sa totoong buhay. Isang kilabot na hitman mula sa Manila na maging ang mga kapwa niya hitman ay takot na takot sa kanya. Sa edad na 10 taong gulang, ay tirador na. Una niyang pinatay ang kanyang ama dahil pinatay nito ang kanyang ina't mga kapatid. Tambay, laboy. Isang araw nakita siya ni Jingo. Pinakain. Hinubog bilang isang hitman. Ngunit isang insidente ang napabago sa kanya. Kuya? Nang pinatay nito ang isa sa mga target niya, ay nakakita siya ng isang babaeng bata sa isang silid. Nang akmang babarilin na sana yung bata, ay napagtanto niya na bulag pala ito. Tinabihan siya ng bata sa pag-aakalang siya ang kapatid nito. Doon ay kwento ng bata kung paano siya naging ulilas sa ama at ina. At tanging ang kapatid na lamang niya ang nag-aruga sa kanya. Dito nagsimulang manlambot ang pusong bato ni Alab. At ito yung naging mitsa kung bakit ginusto niyang kumala sa grupo. Pinayagan siya ni Jingo. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan niyang patayin yung bata na natatanging witness sa krimeng ginawa nila. Walang sinasanto itong si Jingo. Kaya kahit sabihing bulag yung batang yon, ay gusto niyang ipapatay. Ngunit hindi ito magawa ni Alab. Kaya naman kumuha ng isa pang hitman nitong si Jingo upang ipapatay yung bata. Galit na galit si Alab sa sinapit ng bata at binueltahan si Jingo, pati yung hitman na pumatay sa bata. Tapos nun, nagpakalayo-layo itong si Alab. Pumuntang Mindanao. Doon niya nakilala si Helen, ang kanyang asawa. At namuhay kasama ng buong angkan nito. Panyero, ngayon pa lang binabalaan na kita. Malaking tao yung binabangga mo. Pinukaw mo ang isang demonyo. Everybody has a price, Panyero. Not this one, Panyero. Not this one. We'll see.
Nung nalaman kong ikaw lang ang nakaligtas sa masaker at napatay mo ang 3 mananabas ko, alam ko na may kakaiba sa iyo. Kaya pinaimbestigahan na kita. Inaasahan ko na ito. Kaya didiretsuhin na lang kita. Malaking mining corporation ang itatayo ko. Malaking pera ang lupa ng asawa mo't biyanan. I know who you are. Kilala kita. You kill people for money. Kaya't gusto kitang bigyan ng trabaho. Gagawin kitang kanang kamay ko. Inibibigay ko sa iyo ang 50% ng kikitain ng mining. Oo. Nagpanggap kami ni Elma bilang isang pare at madre para makuha ko ang loob ng mga tao at tiwala nila. Lalong-lalo na sa biyanan mo. Pero nagmatigas sila. Kalimutan na lang natin ang nangyayari sa pamilya mo. Trabaho lang. Walang personalan. Sige. Madali naman akong kausap. Ya, asa man niya? Wa ko katuod. Nganong giluwas man ko nimo ya? Ya tubag ako ya ba? Asa kong ate? Gusto na ko siya makita. Ha? Buhay pa ba siya or patay? Or imong ipatay? Ya, tubag ako. Malaya ka na. Niligtas ko ng buhay mo. Lumayo ka sa akin. Sino ka ba? Huwag mo akong susundan.